Guten Morgen. Pa 8 days ko na ng duty ngayon. Last day, 1 day off. And then, kinabukasan, duty ulit ng pang-umaga. Tapos, day off ako ng weekend. Ang oras ng duty ko ay 1:18 p.m. to 9:30 p.m. Kakatapos ko nga lang magtapon ng basura. Ayun yung basurahan ko. And mag-grocery kami ngayon sa Edeka. At kung may kulang, lipat naman ang ibang grocery store. Ayan, sobrang lamig nga sa labas at sobrang hangin. Tapos ang dami ng mga dahon sa kalsada. Kasi nalalaglag na nga kasi autumn. Tapos yung mga puno nakakalbo na. Nag-bonnet na ako kasi malamig na sa ulo yung lamig ng panahon. Tapos pwede na rin daw mag-gloves. Ang konti ng tao sa labas, mga naka-bed weather. Pakaganda ng kulay ng mga puno. Pero hindi masarap maglakad-lakad sa sobrang lamig. Ganun din kapag snow. Maganda nga sa labas, kaya lang di komportable sa katawan. At susubukan kong mag-grocery haul mamaya kapag nakauwi kami. Gusto kong i-on yung heater ng upuan para komportable yung upo ko. Dito na kami sa Edeka at kukuha kami ng card. May card dito laging merong susi, coins, nakalak lagi. Kaya magiging essential na yung susi mo may ganito. So, ang menu ko nga for this week ay sinigang for lunch, sinigang na hipon or bangus. Pag-isipan ko pa. And then, for breakfast, magagawa ako ng oatmeal with chia seeds and then mango. And then, fruits. Mamimili lang ako ng 2 fruits para sa merienda. So, yung recommended na dami ng prutas per day is 200 to 300 grams. At naabutan na nga tayo ng ulan. Bumili na lang ako ng chicken para sa dinner. Yung parang andoks. Hi guys! Nakauwi na nga pala ako. And gagawa tayo ngayon ng grocery haul. So, eto, nakabili ako ng whole corn broth with bread. O, diba yung setup natin ng grocery haul parang podcast? Dahil yung meal prep ko nga this week ay sinigang. Ito. Walang kangkong, kaya ito na lang binili ko. Walang kangkong eh. Wala nga pala talagang kangkong dito. Spinach yung ginagawa kong kangkong. Pero dahil walang kangkong, ito na lang muna. And then, wala, na-miss ko yung malambot na broth. Bumili ako ng kahit ito lang. And then, salmon stick. Then, milk. And lemon. Siyempre, hindi mawawala ang egg. Fryland haltong na egg. So, yung nakawala lang na chicken sa farm. Then, honey. And then, meron tayo ditong labanos. Retic Weiss ang Deutsch. So, kaya namang magsinigang sa Germany. Tomatoes, pakimay na lang po. Code 122. Hindi ko alam kung anong English nito. Pero, ang Deutsch ay Schwetzgen. Kung sino pong nakakaalam, paki-comment down below yung English nito. At natikman ko nga to in offer lang nung
kapitbahay ko dito. Masarap naman siya kaya bumili ulit ako. May buto siya sa loob. Tapos parang apricot yung kulay niya sa loob. Pero matamis. Fruit for this week, clementine. Kasi gusto kong yung overnight na chia seeds. And then, lalagyan ko ng toppings na mango. Kaya bumili ako ng mango. Yung lasa nun masarap, para siyang mango sago na pina-healthy. Syempre kasi chia seed yung sago mo. Tapos mango. Mango sago. Curry mango sauce. Hindi ko pa ito natatry pero mukhang masarap naman. Masarap naman kapag may mango. Then what else? Ito, first time kong magtatry ng coffee pods. Yung pinili kong flavor, crema. Sin crema. Ito yung pinili ko kasi mas madami siyang ivies, mas madaming protein, tapos mas konti yung fats compare sa yogurt. So, mas malapot nga lang siya. Yung yogurt, medyo malapot din naman yung yogurt, pero mas malabnaw kumpara dito. Yun. Namiss ko yung nilagang mani. Kaya bumili ako nito. Actually, pwede na siyang kainin na hindi nilalaga. Pero gusto ko nilaga kasi namiss ko nga yung nilaga. Potatoes. So, may nabili nga ako sa Amazon na veggie slicer. Kaya, tatry kong mag-slice ng potatoes kung effective siya. And then, kung hindi mapurol or kung para malaman ko kung ibabalik ko ba or hindi sa Amazon. To keep or to retour. Then, syempre, kasi sinigang, hindi mawawala ang talong. Breakfast naman bukas kasi hindi pa nga nakakapag-meal prep na ayos yung meal prep ko. Pangsamantala, cheat day, Sunday cheat day, red onion, canned tuna. Kasi nakain ko na yung last time ko na canned tuna. So, para meron akong stock. Para sa lahat ng yan, ang binayaran ko ay tumataginting na 47 euro. Hindi ko alam, medyo tumaas ngayon kasi usually 35 euro lang naman yung grocery per week. Yun lang for today's video and see you on the next grocery haul. Hi guys. Hindi to live selling setup ha. To keep or to return portion. Okay? Yung ilan dito ay galing sa actual store, yung ilan ay galing sa Amazon online shopping. So, lately nga, na-obsess ako sa kitchenwares. Okay, first punta tayo dito. Kasi dahil nga kapag nagpre-prepare ako ng food, magluluto, ganyan, kailangan natin syempre ng bawang. Kaya, bumili ako nito. Garlic presser. Taran! Yan. First time kong gagamit nito, hindi pa ako bumibili ng ganito dati. Pero, sa tingin ko, helpful naman siya. Kasi, alam mo naman sa Pinas, ewan ko, yung turo sa akin dati, yung kutsilyo, pipiratin mo yun ng, yung garlic. And then, every time na ginagawa ko yun, siguro hindi lang ako expert pagdating doon, laging tumatalsik. Minsan, napupunta sa, hindi ko na alam, wala na pala yung garlic. Napunta na pala sa, nandun na pala sa ilalim ng lamesa or kung saan sa ang sulok na tumatalsik. Kaya, tingin ko helpful to. Kaya, binili ko to. Dahil nga kinakalawang na nga yung mga gamit ko sa kusina. So, ngayon, nag-invest naman ako sa, medyo pricey, pero sana naman, hindi madaling kalawangin at tumagal hanggang pagtanda ko. Hanggang maputi na yung buhok ko. Ayan. Nung nag-bake nga ako ng crinkles, is syempre, kutsara lang naman yung ginagamit. Pero sabi kasi dun sa sinusunod ko na recipe, isang scoop, ice cream scoop or ano. So, tansya-tansya lang yun. So, eto, bumili na ako. Tsaka, alam mo, masarap yung pakiramdam na sinaganyan mo. Nakakita ng mamang sorbetero. Ganyan. Diba?
bumabalik yung childhood, elementary. Manong, pabili pong ice cream. Ganyan. Sa tinapay po. Ito, bumili naman ako ngayon ng peeler. Malaking tulong din to sa kusina. Yun. So, hoping na mag-last ng ilang years or forever. And, yun, nung nag-bake naman ako, wala nga akong pang-design. So, sayang naman yung icing ko. Ginanon ko lang ng kutsara, tapos pinatong ko lang sa cupcake ko. So, eto, bumili na rin ako nito. Feeling ko, makakatulong talaga to. Kasi, trinay ko din yung yung sa syringe. Yun. Secret lang natin. Pero, hindi siya effective. Kaya, bumili na ako nito. So, may iba't iba siyang design yan. Hindi ko pa yun natatry pero sana maging maganda yung kalabasan. Sa kadahilan ng nasa Europa nga tayo, ay madalas may pizza kung saan-saan. At, ayun, kailangan natin ito pang cut ng pizza. Diba? Then, nakabili din ako ng whisk. Iba naman yung design niya. Hindi siya yung bilog na ganon, na isang bilog na madaming magkakasunod, maliit palaki. Ito naman, magkakapantay siya, tapos magkakaparehong size niya, and then nagmi-meet siya sa gitna. Tingnan natin kung effective siyang panghalo. Pero, mahal nito, sana effective. Then, bumili din ako nito, pang mashed potato. Magluluto ka, hindi mawawala ang ating kawali. Pero, bumili ako ng wok. At, sakto, nitong mga nakaraang araw, gusto ko nang mag-switch from coated pans to silver swan. Magsiswitch ako to stainless steel na mga gamit. Kasi, napanood ko nga sa TikTok, itong TikTok, nakakagastos din tong TikTok. Hindi nga healthy yung mga coated pans, lalo na kung natutuklap. Diba? Kaya, dito na lang tayo sa uncoated. Ako, para sa akin, dito na lang sa uncoated. Di pa ako mamumroblema pag natuklap yung diba? Pag nagpiprito ka, tapos matagal nasunog, kapit na kapit, diba? Ang hirap linisin ng coated pans. So, ito na lang. Para madaling, wala ka nang iisipin, madaling linisin, kahit kuskusin mo ng steel wool. Yan. Diba? Egal. Mind kung magasgas, kasi magagasgas at magagasgas din naman talaga siya pag magluluto ka. Lalo na kung ang gamit mo ay steel na rin. Steel na sandok, at pwede ka rin namang bumili ng mga wooden na sandok. Kaya lang, sa tingin ko, parang madumihin siya, madaling magdumi. Ito, matibay na, madali pang linisin kung meron kang steel wool pag may mga dumidikit-dikit dito. And then, itong sandok, steel na rin siya para pag magluto tayong pansit or kung ano mang i-stir fry mo, diba? Then, yun nga, sa baking, kailangan mo din ng maliit na salaan kapag yung mga confectioner sugar, design, tapos yung cocoa, pang design din, lalo na sa tiramisu, kailangan mo din ng mga maliliit na, maliliit na salaan. Ito nga, kailangan din natin ng malaking salaan. Syempre, pag nagpansit canton ka, 3 pack. Yan, kasyang-kasya dito. Sa laki ba naman ito, di ba? Flour, ganaw, yeah. Pag nagbe-bake ka, kailangan salang-sala para walang buo-buo sa flour. Sana ito magtagal at hindi mga lawang. Kasi yung mumurahin kong nabili, dito naman siya, nangangalawang naman siya dito. Kasi sumisingit dito yung yung tubig. Alam mo naman, tubig plus oxygen equals. And then,
Meron tayong spatula. Ang tagal kong nag-taste ng walang spatula. Makakatulong to pang said ng mga mixture, pancake mixture, cake mixture, cupcake mixtures, yan. And then, meron ako ditong salad tong or pasta tong. So, kung mahilig ka sa pasta, sa salad, ito yung serving tong. Tong. And then, kalaban talaga natin yung kalawang na yun eh. Kaya, bumili na rin ako nitong salt shaker. Meron siyang 3 opening. Yung pinakamalaking opening, tapos, itong, yan. And then, yung pinakamaliit. Yan. Then, close. Then, dito naman tayo. Nabili ko to sa Amazon. Actually, na-try ko na to. Multifunction slicer. Ito, kung nakikita nyo sa mga mall, yung mga nagde-demo. Na-try ko to. Hindi ako na-satisfy kasi kung nakikita nyo itong taklob na to na ginagamit para ma-push pababa yung gulay. Yun, hindi siya safe kasi yung plastic niya nakakat din. So, masama dun sa gulay na kinakat mo. So, it's ibabalik ko talaga to. Parang kumain ka ng plastic. And then, meron tayo ditong Hydro Flask. Gusto ko sana to kasi para pag magtsatsaa ka, magkakape, hindi agad-agad lalamig. Kasi nga, winter, malamig eh. Hindi naman siya ganun ka-effective. Yung takip niya kasi, may butas dito, parang exhaust. So, parang nakakapasok pa rin yung, hindi nakakontain yung init sa loob. Hindi siya leak-proof. Kasi pag ginanon mo, tutulo dito. Tapos, which is naman, kasama naman sa description niya. Kaya, expected mo na yun. Next naman ay ang mixing bowl. So, pakita ko sa inyo bakit, eto nabuksan ko na to ipakita ko lang sa inyo bakit di ako satisfied. Tuwang-tuwa ako nung bagong dating siya. Nung ini-inspect ko na, masyado siyang parang manipis. Pakinggan niya. Ayan o, pag-press ko siya, lumulubog. Oh, diba? Manipis. Hanap na lang ng magandang mixing bowl sa actual store para i-inspect ko kaagad-agad. Yun yung mahirap kapag online shopping. Nakaka-stress magbalik kapag hindi mo nagustuhan sa personal. Yan lang for today's video, and don't forget to like and subscribe for more videos. Ciao!